Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pagmamahal niya. Walang maliw noon, ngayon at kailanman. Hindi lumilipas, hindi kumukupas, hindi humihina, kundi patuloy na malakas. Ang taglay niyang kapangyarihan na kailanmay hindi matutularan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, yaong sa tuwin ay masasambit sa bibig ng mga anak niya. Natuwirang siya'y nadama, nakilala sa patnubay niya, sa pagbubukas ng diwa at pagbibigay unawa, sa isip ay itinala. Kay buti nga niya, tunay na kay dakila, kung masusumpungan nga lamang siya ng lahat ng kanyang mga anak, tuwirang masasabing, buhay siya sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mag-aaral mang naturingan kapag patuloy lumiliban ang tinuturo ng guro, siya ay nawawalan. Gayon din naman ang mga anak na sama ay sa kanya ay pinili at hinirang. Kung hindi nakatutupad at nakakaganap at nililimot ang kanyang kaloob, nawawalan sila na di nila namamalayan. Kaya't kung ika'y napili at hinirang, ang layo ng Ama'y huwag kang tutugot kailanman. Ano man ang kaganapan sa iyong buhay, sa maghapon ay di mo siya dapat limutin, kundi siya'y patuloy na alalahanin at damhin, upang sa kabila ng iyong dinaranas, anak kanyang pinatnubayan, mapapatotohanan mong siya'y buhay, sa piling mo'y di nawawalay. At siya na kanyang kalooban, kung mararamdaman lamang, kaya't halina kayo't namnamin, kanyang kaloob na buhay. Mula sa aklat ni Esdras. Pagkalipas ng mga araw, lumapit sa akin ang ilang pinuno ng kanilang sinabi, hindi rin makita ang kaibahan sa mga Israelita at Levita sa mga mamamayan sa lupaing ito. Ginagawa rin nila ang kasuklam-suklam na gawain ng mga Kananeo, Heteo, Pariseo, Pereseo at Amoreo. Nag-asawa sila ng mga taga rito, ganoon din ang kanilang mga anak. Kaya, nahaluan ng ibang lahi ang lahing ito na itinangin ng Diyos para sa Kanya. At ang pasimuno sa taksilang ito ay ang mga pinuno at mga taga-pamahala ng bayan. Nang marinig ko ito, hinablot ko ang aking kasuutan at balabal. Sinabunot ko ang aking buhok at balbas. At nanlulumo akong napaupo. Umaligid sa akin ang lahat ng may takot sa salita ng Diyos at hindi kasang-ayon sa kataksilang ito. Ako nga'y nanlulumo at di makakibo hanggang sa oras ng paghahandog sa hapon.
Gayon nga ang nararamdaman ng mga anak ng Ama, na kapag nakikita nila ang di nararapat sa kalooban ng Ama, sadyang damang-dama sa kanilang kalooban at nagpupubiglas ang kanilang isipan kung paano ito tututulan. Sapagkat ang naghahari sa kanila ay tunay na ang tinanim ng Ama, ang binuhay sa kanila, ang ipinaunawa sa kanila, sapagkat siya ay Diyos ng kabutihan at di ng kasamaan, sapagkat siya ay Diyos ng kabaitan at hindi ng kasamaan, sapagkat siya ay Diyos ng pagpapabanal at tunay na banal, hindi ng kasamaan. Kaya't ang bawat anak niyang sa kanya'y nakadama, nakakilala at lubos na tumanggap ng kanyang banal na espiritu, saan man dako sila naroroon, ano man ang kanilang namamasdan, ano man ang kanilang nakikita, ang mga naririnig, na hindi sila sang-ayon at laban sa kanilang kalooban, tunay na sila ang nagpupumiglas kung paano nila gagawin ang Ama'y ipangalandakan. Ang Ama'y ipakilala, ang Ama ay ipadama. Kaya nga't kung papaano sa oras at araw na kanyang tinatalaga sa kanyang mga lingkod na hinirang, nasa saan man sila, ano man ang ginagawa nila, hindi mapaknit sa kanilang isip, hindi mawala sa kanilang gunita kung papaano sila hinubog ng Ama at kung papaano sila tinanglawan upang ang dilim na naghari noon ay di na maghari pa kailanman. Kaya naman, napapatotohanan sa mga lingkod niyang totoo at nagpapakatapat, saan man dako, hindi sila marapat na di gumanap. Ano man ang okasyon, ano man ang kaganapan, naroroon ang paghahari niya na hindi dapat mamatay, sapagkat siya'y buhay na kumikilos saan man dakot sa anumang lugar, sapagkat siyang Diyos ng katotohanan at Diyos ng buhay. Kaya't sa patnubay ng kanyang espiritu, walang maliw ang pagtupad niya, walang tugot ang pagbabahagi niya, ang pagpapadama na siya'y Diyos, Diyos na walang hanggan. Mga minamahal, napapatotohanan ang pag-ibig ng Ama ay buhay sa mga anak niyang tumanggap sa bawat paglingap, sa bawat pagkupkop, sa bawat paghandog. Na di alintana, walang alintana, hindi na alintana ang bawat pinagdaraanan, sapagkat masikap, masigasig nilang nasangtup din ang kaloob niyang mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Dakila at walang kapantay ang Ama. Nasulyapan ko po ang mahal na kapatid na Josie, na may kaarawan ngayon, at si Jeff, na wala man po sa aking pananaw. Subalit ang Diyos ay nasisilayan kayong lahat. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Na bago po yung pagpapahayag sa anuman, kailangang mauna muna ang buhay kaysa patay. Ang sabi nga, paano ba nabubuhay ang Diyos sa iyong buhay? Paano ba nagpapakilala ang Diyos na buhay sa iyong buhay? Paano mo ba naisasabuhay ang Diyos na buhay sa iyong buhay? At paano mo ba mapapatotohanang nabuhay sa iyong buhay na kailanman ay hindi namatay, subalit noong unang buhay mo, kung siya'y patay sa iyong damdamin, nang buhayin niya ang damdamin mo ngayon, ay marapat nang hindi na mamatay at huwag nang mamatay sa binuhay niyang damdamin sa iyong katauhan. Buhay ba ang Ama? Ibinigay po panandalian ang pagiging isang nilalang ng katawan at laman upang samantalihin ang pagkakataon. Nauna, pasasalamat sa Amang walang hanggan
sa kanyang bahagi sa aking buhay, na lumipas na araw na pagdiriwang ng aking kaarawan sa pagsilang. Maraming salamat muli sa inyo, mga minamahal ko, na tumugon sa panawagan ng pakikiisa sa pagdiriwang noong araw ng Sabado. At sa kabila niyon, pasasalamat naman sa mga nakiramay na buong kapatiran, naririto man kayo, alam kong kaisa ko kayo sa pakikiisa sa pumanaw na tinatawag na biyanan sa laman. Buhay ang Ama sa pagpapadama niya sa akin kung papaano hindi nasayang ang bawat araw ko, buwan at panahon na lumipas para tugunin at sundin ang paanyaya at pag-aatas ng Ama na maglingkod sa kapwa-tao. Tanda ng paglilingkod sa Kanya at paghahandog ng pagbabalik papuri sa bawat araw na lumipas o maging gabi man, buwan, taon na paglilingkod. Na hanggang ngayon ay patuloy akong nakikinabang, hindi lang ako, maging ang kapamilya ko, sa pagmamahal na dinulot, sa kabusugan ng paglingap at pagmamahal ninyong lahat. Binusog ako ng Ama sa pagmamahal niya. Binusog ako ng Ama sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salitang banal. Binusog ako ng Ama sa inyong mga kapatid ko na tapat at totoong nagmamahal, na sa akin nagpahalaga sa payak kong buhay, sa mangmang sa sanlibutan, na hindi inalintana at hindi niyo sinuri ang aking pagkatao, kundi nang dahil sa Ama, tinanggap niyo ako, minahal at patuloy na nililingap, sinusuportahan. Maraming salamat sa inyo. 10 ng aking pamilya, pinaabot sa inyong lahat ang matigib na pagpapasalamat na may galak. Wala man po dito ang aking kabiyak sa laman sa bilang tao. Pinaabot po niya bago po siya umalis upang harapin naman yung dapat harapin para sa aming buhay naman sa pamilya. May pinuntahan lang po si sandali. At ng aking pong mga binayaw, hinipag, na tunay nga pong yun ang nagpabusog sa akin, ang kababayan ng aking kabiyak sa puso na kung papaano hindi nga po mababakas ang aming kahirapan sa ginawa niyo sa amin. Nang sabi nga, may nagsabi nga po, kwento lang nila, sino ba kayang Apo Kunching na yan at yung mga iba-ibang pangalan ng sasakyan na at nakarating dito yung mga taga-barangay na yan, Pampanga, dahil po sa sinasakyan nilang barangay patrol ng Paligi, ng Dalayap, ng Pulonggubat. Napakabuti po ng Ama. Hindi po maramdaman ng lumbay sa galak na binigay niya. Ang hirap sa kagaanan na binahagi niya. Ang payak na buhay sapagkat pinakita ng Ama kung paano ang isang lingkod at mga naglilingkod sa Kanya. 3 po silang nakahilera. Kagitna po ang aking biyanan sa laman. Nakaiba po sa lahat ang kanyang serbisyo. Nakala nila mapera kami, mayaman kami.
magamatsaw ng buhay ko, akala nila'y ganun pa rin ang buhay ko. Na kapag umuwi kami doon, hangang-hanga sa kabiyak ng puso ko dahil alam nilang mahirap, ngunit sa pagsisikap ay nakita nila kung paano ang pagbabago, na hindi nila alam kung paano ngayon ang paglilingkod ko, ang mga, hindi ko na po kailangan baybayin pang isa-isa, nakakabusog ng puso, nakakapagpaumapaw ng galak, ang mga salita. Naku, Eka, kamahal Eka siguro ng serbisyo na yan. Pag dito, Eka, taga-samba Eka yung Mother of Mercy na yan. Apo, pwede po bang sabihin nyo mag-branch siya dito? Magkano po ba Eka? Kaganda naman po Eka ng serbisyo. Kagaling naman po Eka. Alam niyo po Eka, pag dito po Eka yan, 160 po Eka yan. Ha? Baka ako gutol man nun eh, hindi pa eh. Sabi ko lang sa sarili ko. Magkano po ba yan? Ay, ewan ko ka ako. Paano bang pababayad sa akin yan? Kung magkano ba? Buti naman po Eka nakarating. Diyan ka ako mahiwaga ang Diyos na kumilos. Hindi ko ka ako alam. Kasalukuyang nagdiriwang ang kaarawan ko pagkatapos ng misa ba't yun ang bumukal sa akin na sinabi ko, na nanay, pwede po bang ikaw magserbisyo doon? Ba't ka ako hindi pa man namamatay? Biyanan ko yun ang nabigkas ng bibig ko. Ang pagkatapos ng misang pumasok ako, at tinawagan ko po yung mga lahi nila na sabi ko doon sa isang naging manugang sa apo na mag-ipon kayo. Tipunin mo yung mga, yung po kasi binabagi sa akin ng Espiritu. Ipunin mo ang mga apo niya at mga anak. Kayong lahat, pati apo sa manugang. Manghingi na kayo ng tawad, kung ano man yung pagkukulang ninyo. At siya rin naman ay patawarin nyo kung may pagkukulang sa palagay nyo sa inyo. At sabihin ninyo na mahal nyo siya. Paano ko pong titipunin sila? Yan po ang tugon ng manugang sa apo. Hanapin mo sila. Tawagan mo sila. At kailangan malikom sila ngayon. At pantayan nyo na siya. Itanong mo kung papaano. Kung maaari ka ako, handa mo na yung damit. Sabi ko po, na hindi ko po alam yung mga sinasabi ko na yan. Andito po ako sa pasilyo. At na matapos kaming mag-usap, balik na naman po ako kay nanay at pag dumarating si kapatid Danilo ay tumitigil kaming dalawang mag-usap. Hanggang sa nung gabi na po na, paano po Eka, apo, yung usapan natin, sige po, mag-ugnayan na lang po tayo sa sa cellphone, tatawagan na lang kita nanay, sapagkat may bisita pa po. At ang usapan namin ay magpalipas lang kami ng traffic. Subalit sinabi ko sa kanya, sa totoo lang naman po ay gusto ko abutan ko siya, wala na. Para hindi ko na po siya makita kung paano bawian ng buhay. Sapagkat sabi nga ng ama, ako'y sa buhay, hindi sa patay. Kung ano po kalooban niya. O sige po Eka, bago po kayo umalis, magkakausap kami. O sige po ako, basta hintayin niyo lang po ang tawag ko. Ngunit salamat sa Ama, upang maging maayos ang lahat, sapagkat kung naroroon kami, dalaw lang, babalik na naman, pabalik-balik, pabalik-balik. Napakalaking, ano po ba yun? Napakalaki ng oras na gugugulin mo at napakaabala, malaking abala. Kaya napakabait ng Diyos, napakabuti po ng Ama. Kung nakikita niyo po siguro yung service, yung van na ginagamit na umisan dito lang sa baliwag, tumitirik. Kaya yun nilang. Subalit sa araw na yon, sa gabing yon, nakasadsyad kami ng maluwalhati, nasakay lahat doon. Nagulat sila habang nilalabas yung sakay nung van na yon. Nagkasya po diyan lahat yan.
Ano po ang bahagi at ito'y niyauulat sa inyo na ito dinaratal sa akin? Kapag ginusto po ng Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Nag-e-expand ang lahat. Napakahiwaga nang sabi nga, ang buhay ay mahiwaga. Ganyan po ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Binibigyan ka ng tapang, ng kalakasan tulad ng awitin na sa Kanya ka humuhugot ng lakas. Na kung pag-aaralan po at pagninilayan sadyang hindi kaya ng bilang tao, sapagkat Biyernes pa lang po ng araw na yaon, ay puyat na. Galing sa misyon, ginising ng maaga, natulog ng anong oras sapagkat may pasyente noong araw na yon, ang gabing yon. Gumising na maaga, sinundo ng mga kaps, misyon uli, gawain, kinabukasan kaarawan, maghapon ng pagdiriwang, puyat na naman, biyahe, puyat na naman hanggang umaga walang tulugan, buhay po ang Diyos, dakila siyang walang kapantay, doon napapatotohanan kung ano ang ibinigay niya sa iyo. Na kung ibabase mo sa dating pagkatao mo, hindi mo alam, sabihin mo kung, baka sabihin mo, huwag niyo akong kausapin. Hindi ko na kaya, para kasang lasing. Ngunit salamat sama, buhay ang diwa, buhay ang pagpapasya, buhay ang lahat ng kanyang plano. Sapagkat, hindi ko po'y kahihiya dahil po sa kalagayan na isang matandang binata, isang matandang dalaga, isang panganay na mabait, at susunod pang matanda sa kanya. Bunso po ang naging kabiyak ng puso ko, bunso't panganay ang tawag sa kanya. Na yun po ang tinaligda naming buhay dahil sa paglilingkod na kung papaano ang amalangan nakababatid kung ano ang ginampanan namin. Nasabi ko nga po, kaya kamahal ng Diyos, sabi ko po sa biyanan ko habang kausap ko siya at ang kanyang bangkay ay naroroon sa harapan. Kaya mo nadama ang Espiritu ng Ama sa iyong mga pinagdaanan na pinakibakahan. Ngayon tapos na ang misyon mo sa lupa, tapos na rin ang pinakikipagbakahan mo, hindi ka man niya pinayaman dito sa lupa sa larangan ng kayamanang pang-pisikal, material, na bagay na nakita mo at nahawakan, subalit ang kayamanang payak na tinatawag na hindi lahat ng tao'y kakamtin, yung pang-espiritual na pamumuhay na sa kanya pong edad na yon, araw-araw, araw-araw, araw-araw na ginawa ng Ama. Madaling araw, simbahan, may gabi, simbahan, choir po kasi siya. Kaya walang patid ang paghahain sa kanya ng panalangin ng mga kakwair niya at kasamang umaawit kapag panahon ng pasyon. Na doon ko po nakita ang dalawang bagay na pakikiisa, pakikibahagi sa lupa na hindi ko nakita noon sa kanyang kapatid na pumanaw na matandang dalaga nang hinarap niyang pinaglingkuran ay tao. Na sabihin ng inalagaan, may inalagaan po siya na pamilya. Subalit siya sa simbahan, ganyan. Purihin ng Ama, libre po siya sa misa, 2 misang ibinigay sa kanya. At yun nga, umaga, may tanghali, may gabi na pag-uukol, bagamat sa payak na buhay, nakita ang kahiwagaan ng Diyos. Kung paano siya kumilos sa 2 anggulo ng buhay ng tao, mayaman at mahirap, mangmang at matalino sa lupa. Tunay na pinakita ng Diyos, pagdating ng takda, nagbalik ka sa alabok dahil nagmula ka sa alabok. Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, ang misyon pala sa buhay, kung inyong susuriin ay iba't iba. Mayroon ba kayong mga pinagdaraanan sa inyong buhay? Misyon yan sa inyong buhay. Kung may
mayroon kayong nakikitang kapwa ninyo na paano niyang nakakayanan yun? Naku, kung ako may anak na ganyan, baka siguro mamatay na ako. Baka gayon. Subalit, nandun pa rin ang sigla, nandun pa rin ang nakakatawa, nandun pa rin ang galak dahil ang Diyos ay pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? At pinakita pa rin ang Ama kung paano. Kapag ang Ama ang siyang naghari at kapag ang Espiritu niya ay malalaman niya yung kanyang kamalian at pagkakamali. Doon na nga po yung nang nagsiuwi na ang lahat ng kapatiran na kaya po ako'y nahuli rin upang panibagong misyon naman ang harapin sa kanila po. Nasalamat sa Ama, tamang-tama po ang pagbasa ngayon na nasa simbahay kung paano ang paglilingkod sa Diyos ay iba't iba. Katulad nitong mga taga-Levita, itong si Esdras, na naghihirap ang kalooban niya sa kanyang nakikita. Sadya nga palang kapag ang damdamin mo'y binago ng Ama, wala na yung kalooban mo bilang tao. Habag at awa ang makikita mo at mararamdaman kapag may nakikita kang kapwa mo, nagkakamali o nagkakasala. Hindi galit, hindi pagdaramdam, hindi hinanakit, kundi habag. Sapagkat nasasabi mong kung sila lamang ay marunong dumama, kung sila lamang ay nakadama, kung sila lamang ay may pangunawa, dapat walang taong kahabag-habag. Walang taong naging miserable ang buhay. Sapagkat lahat naman ng tao ay nagsimula sa kawalan, sa wala. Nang nagsisimula ang lupang ito na may nabubuhay na tao, pagbubungkal pa lamang ng lupa ang mayroon. Pagtatanim at pangangalaga sa mga hayop. Wala pa yung mga gusali na yan. Wala pa yung mga biyayan at pagpapala na yan na nakikita nyo ngayon sa panahon na teknolohiya ay napakabagong teknolohiya na marami kayo nakikita iba't iba. Noon, puro pagbubungkal ng lupa, pangangalaga at pag-aalaga sa mga hayop na binuhay ng Ama. Hanggang sa umusad ang pagbabago ng panahon, ang pagbabago ng buhay ng tao, na iba't iba na ang makikita, matutunghayan mo sa lupa, sa mga biyaya at pagpapala ng Ama na iba't iba na. Na ngayon ay nakita na ang kalalagayan ng mahirap, ng katamtaman ng buhay at ng mayaman. Doon nakikita kung paano ang kalalagayan ng isang mayaman, ang kalalagayan ng isang mahirap, pagdating ng takda. Kaya't sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama, naipaunawa niya ang lahat upang maunawaan ang lahat at maging karapat-dapat. Pakipatay na yan. Meron na, pakipatay na yan. Upang makaunawa ang lahat at maipaunawa ang bawat nagaganap sa buhay ng tao. Mga minamahal, sa ilang araw pong hindi nakapaglingkod sa dambanang ito at sa mga na-cancelang misyon, na ibang misyon naman ang ginampanan, andun pa rin ang pandama, ang pagsusumakit at pagsusumikap na labanan ng bilang tao at maghari ay ang kaloob upang hindi may pailalim ang paghahari ng Diyos sa laman, kundi ang kanyang kaloob pa rin sa pamamagitan ng Espiritu ang siyang manguna at mangibabaw. Buhay ang Diyos, tapat na tumanggap sa lahat ng kanyang mga anak, kumakalinga, nagmamahal, na kung bubusugin kanya ng kanyang pagmamahal ay hindi mo na makikita ang kapayakan ng pagmamahal ng kapwa mo. At nang dahil naman siya ang nagmamahal, mapapadama niya sa mga anak niyang nagmamahal din sa kanya. At nagpapadama ang bawat isang nagmamahalan kung paano siya'y mapagmahal
na Diyos na turingan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya inyo pong tanggapin ang bukal na pusong pasasalamat sa busog niyong pagmamahal na hinandog, sa busog niyong paglingap na nakabusog sa aming lahat, higit sa akin, kung paano napatotohanan ng Ama, iba ang naglilingkod sa Kanya, iba ang naglingkod sa Kanya, iba ang sumunod sa Kanya, bagamat hindi ka banal na naturingan, bagamat hindi mo alam kung papaano, ngunit nang matutunan mo siya, iniba ka at naiba ka sa pagkatao mo sa unang buhay mo. Sumainyo po sa inyong lahat ang dakilang lumalang, ang Amang walang hanggan, at patuloy kayong gantihan. Mula pa sa kaibuturan ng aming puso, mula sa aming kaibuturan ng puso bilang taong nilalang, pasasalamat na walang humpay, kagalakan ng kalooban ang naramdaman. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ama, nasasabi kong mayaman ako. Sa aking kahirapan, damang-dama ko kung papaano mo ito binigay. Nasasabi kong sa aking hirap na mga binabata, ikaw ang aking kayamanan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang buhay. Ikaw ang galak. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang sigla. Na marapat masumpungan, madama, makilala at tanggapin, upang di madama ang pagbibilang tao na maraming hinahanap at hahanapin, na maraming katanungan at itatanong, na maraming pighati, na maraming galit at hinanakit sa mga pinagdaraanan sa bawat pagdalisay at pagsubok kung magbibilang tao. Subalit wala yaon. Batid na batid mo, damang-dama mo kung ano ang nasa loob ng damdamin, kung ano ang nasa isipan, kaya't may pagsisigawan na ikaw ang biyaya at pagpapala, na ikaw ang bagay na higit sa lahat, na ikaw nga, Ama, at wala nang ibang yaman na mapapantay. Wala nang ibang bagay na hihigit pa, sapagkat ikaw na ang lahat, ang katugunan sa pag-ibig, sa lakas,
sa tapang, sa unawa, sa talino, sa tunay na buhay, sa pang-espiritual na pamumuhay, sa pang-pisikal na pamumuhay, sagana kang magbigay, wala kang kakulangan, hindi ka magkukulang, hindi ka matitigangan, hindi ka kaaampatan, sapagkat ang lahat ay sa iyo. Ikaw ang may hawak, na ilalahad mo ito sa mga paraan mo, sa kaparaanan mo, na nagagawad mo sa iyong mga anak. O Ama, kapuri-puri ka. Dakila kang walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Marapat kang paglingkuran habang nabubuhay. Habang may lakas, may tinig na nagsusumigaw, marapat kang ipagsigawan. Habang may bibig na mangungusap, marapat kang pakilala. Habang may pandama, marapat kang ipadama sa wagas mong pagmamahal at tapat kailanpaman. O Ama, pukawin mo at antigin ang bawat damdamin ng iyong mga anak. Lubos kanilang madama. Hanapin at masumpungan. Kilalanin at tanggapin. Sa buong buhay, huwag maparam, huwag mawalay. Bagkus manahan at makapanahan sa pamamagitan ng iyong Espiritu na ibinaba mo sa mundong ito upang makiisa, makisama, makiugnayan sa iyong mga anak na tuwirang mahal na mahal at di mamamatay. Parangal at papuri tanggapin mo. Yamang ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Sa iyong mga anak na sa iyo'y nagbibigay parangal, papuring walang maliw. Ikaw ay malugod at lalong malugod sa kanilang mga handog, sa kanilang pagsusumakit at pagsusumikap, na ika'y tanggapin, paglingkuran, yamang ika'y naging isa at nag-iisa na wala ng iba pa, Diyos Ama. Sapagkat ikaw ang lahat, lahat sa lupa, wala ng kapantay, magpakailanman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya dahil tapat, totoo at buhay ang Diyos, inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga lagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Kay buti ng Ama
Marami na siyang ginampanan sa mga anak niya mula pa sa unang hinirang ng mga propeta at mga hari. Subalit, nang dahil nakita ng amang kakulangan pa ng pangunawa at pakikiisa sa kanya, mismo ang anak ang siyang ibinaba upang magkatawang tao at maiyulat, mailahad ang tunay kung sino siya at ano siya, na hindi pa rin naging lubos ang pagkilala at pagtupad. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nagbahagi ang anak sa pamamagitan din ng kanyang mga binahaginan ng mga apostol, na patutuhanan na magpahanggang ngayon, buhay ang kaloob ng Ama, buhay na nagkaloob siya, buhay na hindi siya mamamatay, sapagkat ang espiritu niya ay nasa katauhan ng mga anak niya, na sa panahon ngayon ay buhay na kumikilala, tumanggap sa Espiritong Banal. Damhin nga ninyo sa inyong katauhan ng banal na Espiritu, huminga nga kayong malalim. Ano ang nararamdaman nyo sa bilang pagkatao kayo? Napapatotohanan ba sa inyong sarili na siya'y Diyos ng katotohanan? Mga minamahal, kung ano ang ginampanan ng mga apostol noon, ang mga naglilingkod naman ngayon ay hindi man maunawaan at hindi man maunawaan, hindi pa rin maunawaan ng lahat. Ngunit salamat sa iyo, Ama, sa muling pakikipagtipan mo, na ipinagkaloob mo ang bahaghari mo ng tipanan at pagtotoo. Na sa tuwing makikita ang bahagharing ito, itanda ng pakikipagtipan mo. Sa harap ng dambanang ito, muli pinakita mo ang dambanang ito'y tipanan mo para sa iyong mga anak, upang ika'y kilalanin at magpakilala, upang ika'y kilalanin at madama, upang ikaw ay magbigay lugod at galak sa kanila. Katulad ng bahaghari na naguguhit mo, na nagkakaroon ng iba't ibang kulay, may guguhit mo rin, may didibuho ang buhay ng anak mo, na sa kabila ng mga kakulangan at salat sa pambagay, ngunit sa iyong kaukulan ay mayamang mayaman. Buhay kang walang maliw, tapat ka kailanman sa iyong pangako na di mo pababayaan. Umuusad ang araw ang panahon, subalit di nawawala ang iyong mga pangako mula pa kay Abraham, na hanggang kaapu-apuhan at sasaling lahi sa 12 lipi ni Abraham, ngayon ay buhay ka, na tinatalakay ang iyong kabutihan at kabanalan, na tinatalakay ang iyong kadakilaan, na patuloy na ipagsisigawan ang iyong kapagkahala. Heya karama hele chera ya 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 hole yenela hare yerenaya ngeleleya nekarameneya ana. Hindi man mawawaan ang iyong mga anak kung paano ika'y lumilingap, kasabay ng parangal at papuri ng iyong espiritu sa iyo, kasabay ng paglisan ng iyong bahagharing ibinigay. Heleya karamaya nek karameneya hana. Buhay ba ang Ama? Dakila po ba ang Diyos? Pinasilay lang niya yun, sapagkat kanina'y wala yun. Nang sabi niya, tumitig ka anak sa harapan. Eto po, naririnig ng Ama ang paghahari niya. Ito ang kayamanan ko, na di kayang salamat, di kayang ibigay ng tao. Kaya magpuri, magalak ang lahat sa kaakibat niyang Espiritu, tayong lahat
ay makasasadsyad. Pagpalain kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti mo, Ama. Yan po ang Diyos na dakila, Diyos na buhay, na walang kapantay. Tayo po ba'y anak ng Diyos? Tayo po ba'y kilala natin siya? Kilala po ba natin siya? Buhay na, buhay nga po siya. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat, salamat sa inyo muli, mga minamahal ko, na nagbigay sa akin ng pagpapahalaga, nagmahal sa akin na walang kondisyon. Sabi nga, na tulad ng sa amang walang kondisyon kung paano siya magmahal sa kanyang mga anak. Maraming, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Ama. At dahil ang Diyos po ay pag-ibig, dumating nga po kami ng mag-aalas 3 ng madaling araw. At dahil nga po dun sa sunod-sunod na puyat na siyempre po, kahit walang gampanin, sabi nga mabuti pa yung tumupad ka na sa ganitong kabanalan kaysa doon sa nakapahinga ka na wala kang ginagawa, di ka rin makatulog. Dahil siyempre po ako pong hinahanap ng mga tao. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kahit ako'y madalang umuwi doon. Hindi ko alam ba't sa akin binibigay. Ako pa hinahanap para sambay ka yung asawa ni Dani. At nang malaman pong sambay ka si Apo Kunching, hindi ko na po sasabihin kung ano sinasabi nila. Dahil kayabangan na siguro yon kung sasabihin ko pa. Ang mahalaga, kahit sana ako pinadadama ng Ama ang pagpapahalaga niya sa akin. At napakabuti po ng Ama. Napakadakila talaga niya. Doon po ay habang ginagampanan ko yaon, ito dinaratal sa akin, anak, yan ang patotoo. Sambitin mo sa mga kapatid mo. Kung ano pinapapasan ko'y pasanin nila. At nang dahil ako nagpapasan, ibibigay ko rin ang kakayahan sa kanilang pasanin. Natanggapin nilang may galak. At gampanan nilang may katapatan. At walang reklamo, hindi nagrireklamo. Hindi po ako natigatig, di ako nabagabag, di ako nabahala. Na paano? Anong gagawin namin? Kundi, wala lang. Patag lang. Alam ko, isasadyad kami ng Ama. Dahil sa akin pinapasan yon, sa aming dalawa, na magkabiyak ng puso. Buhay po ang Diyos. Hindi po kami kinulang. Lumabis pa. Buhay po ang Diyos! Ang sabi nga ng mga bayaw ko, Tipagay, ba't ganun? Ba't kami pa binibigyan? Wala na nga kaming singkumbingiman eh. Binahagi, ba't kami pa? At umiiyak na pakisabi po sa kanila, sa mga kapatiran, sa inyong mga kapatid na maraming salamat po sa kanilang kamangmanga ng talinong panglupa. Yun po ang pinababatid sa inyo na nagpapasalamat silang lahat. Purihin, purihin ang Ama. Doon pinakita ng Ama ang katotohanan na, oo nga naman, siya nagpapadala niyan, bakit hindi mo nga ba kakayanin? Ngunit kung kusa mo lang dinadala at pinababadala sa iyo ng kapwa mo, wala kang kakayahan. Ngunit kapag ang Diyos ang nagpadala, kayang-kayang mo nga pala yan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At yun na nga po, mahirap kami pero pinakita ang hindi kami mahirap. Dahil sa inyo, sa inyong lahat, mga kapatirang Divine Mercy, parangal, papuri sa Ama. Siya na po ang lahat-lahat ng magbalik, ng higit sa inyo, sa mga inandog nyo at inalay, mula pa sa aking karawan at hanggang kamatayan ng aking mahal na biyanan. Sabi ko nga, mahal na mahal mo naman ako. Ayaw mo mawala ka sa aking isip? Tumapat ka pa sa birthday ko? Sabi ko po sa kanya. Tapos nag-usap po ang Espiritu. Paano Eka? Kalayo ninyo. Siyempre Eka, pag hindi ko natapatan yan, di mo na maalala yun. Oo nga naman. Dahil ang biyanan ko po,
dumarating ang kanyang karawan ng kamatayan, di ko po naisip, buhay ba ang Diyos? Nang maalala ko na lang, aba, lumipas na palang kamatayan ng aking tatang, ng aking biyanan, ng aking kapatid. Subalit ang araw-araw na laman ng isip ko na tinatala ng Ama, iyaw ng pinakamalaga. Sapagkat sabi niya po, ako ay Diyos ng mga buhay at di ng mga patay. Nang dahil nga po, pinakita rin ng Ama na iba yung petsa ng pagsilang at kamatayan. Aba, bilang taong walang nakakaalam kung sino nga at ano ang babawian ng buhay ng araw-araw at gabi o kung ano mga oras, pinakita rin niya ng takda-takda. Walang nakakaalam. Yun pala, kaarawan mo sa pagsilang, kaarawan naman ng biyanan sa kamatayan. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ang Diyos, ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Yan ang Ama. Napakaligaya ng dulot niya. Hindi mo na mararamdaman ang lumbay eh. May iyak ka, may luha ka, luha ng galak sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang bansa. Sa inyong pagmamahal, pagkalinga, pagsuporta, pagpapadama ng kahalagahan. Tunay nga. Ang totoo po niyan, wala akong pinagsabihan, isa man na namatay ang biyanan ko. Ngunit sa daan pa lamang may bumabati na po sa akin ng condolence. Sabi ko, naku, paano naman nalaman yun? Sabi po, nag-text po yung anak ko, Ma, si Tita Doki po pala ay nag-Facebook. Naku, pabura mo, baka makita ng kuya mo. Ay, nasa trabaho yun, sabi ko. Baka kung anong isipin niya, baka kung paano. Ay, pabura mo. Text mo si Tita Doki mo, pabura mo, pabura mo. Wag mo na siyang mag-ano. Yun po. At hiniling ko po sa Ama, Ama, wag pong magpe-Facebook ang anak ko, wag pong mag-o-online ngayon. Kasi po, nag-o-online po siya pagka break time niya. Sabi ko, panggabi siya. Naku, sabi ko, wag. Wag po ka ako, Ama. Purihin po ang Ama. Hindi po siya nag-online noon. Buhay po ba ang Diyos? At kaya nung malaman niya, umaga na, gusto niya umuwi, sabi ko, be practical. Hindi mo siya mabubuhay. Nandito na kami, hindi siya pababayaan. Ika'y umuwi man, walang kwenta. Sapagkat, binigay mo naman kung anong dapat mong maibigay ng buhay siya. Kasi po palibasay unang apo yun, silang dalawa. Nung inaalagaan po yon, yung anak ko na yon, nagkakampalit po yung tsinelas nila. Nagkakauntugan po silang magbalae. Pag umiyak yung panganay ko na yon. Dahil unang apo sa akin, at sa kanya naman po, apo sa bunso. Kaya, naku, talaga pong pet nila yung anak ko na yon. Silang dalawa. Kaya sabi ko nga, iyak po ng iyak. Nasabi niya, Ma, hindi, una ko. Huwag. O, ito papa mo, kasapin mo. Wala na, hindi ka uwi. Huwag ka nang mag-abala. Kasi hindi pwedeng magtagal dahil may misyon ng papa, ang mama mo. Hindi pwedeng magtagal ng ilang araw pa. Mayroon siyang schedule ng mga misyon. Kinancel na nga yung isa. Kung tatagalan pa yung araw, hindi naman siguro karapat-dapat. Wala na. Tanggapin mo na. 92 na siya. Mahaba na yung biyaya niya. Marami na siyang pagpapala. Sabi niya, ayun po, nakaunawa. Pero habang tumutulong luha niya, na doon yung iPad siya. Ibabaw ng kabaong ng taataol ng iPad at i-focus mo yung picture ni Lola. Sabi niya, kabaliwang ka ako yan. Hindi ka ako tama yan. Alisin na, alisin. Pero sa dati, buhay ko po doon bilang tao. Kasi po, siyempre, mahal ko po talaga yung biyanan ko dahil mahal po niya ako eh. Talagang daman-dama ko po yung pagmamahal niya sa akin eh.
At yung bukang bibig niya ako, si kutsing lang naman yung puro ganun po. Iyon ang naalala ko bilang tao, kaya pag bumarating yon, alisin mo ka ako ito, Ama, burahin mo ito, ayoko nito, ayoko magbilang tao. Yun po, napakabait po ng Diyos. Pag dumaratan ang pagkatao mo, papatayin niya yun, alisin niya, buburahin niya. Sapagkat, ang sabi nga po, mahalaga ang bawat isa na habang may buhay, doon ipakita at ipadama ang kahalagahan po ng bawat isa. Yun po ang laging binibili ng Diyos, ipadama, ipakita ang kahalagahan ng bawat isa upang kung wala na, wala kang regret. Wala kang iniisip na, ba't di ko ginawa yun habang buhay siya? Di po ba? Kaya wala po. Saya kami dahil naibigay ko naman kung ano dapat kong ibigay sa kanya na nagampanan ko, kung ano nagampanan ko. Kaya walang pumapasok sa aking isip, sa budhi ko na ganito at ganyan. Wala lang. Masasabi ko sa kanya, yung kinakausap ko, huwag kang mag-alala. Kahit ganito kalagayan namin sa buhay, andun pa rin ang pagmamahal sa mga anak mong iniwanan. Yun po ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo ng iba't ibang pagpapala na mula sa Diyos na dakila. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga
mahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Pwede mamaya na lang yan. Mamayang gabi. Ang Ama, alam kong may magagawa. Ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyo pong tatandaan ang kanta na ito, ang awiting ito na may magagawa ang Ama. Sa lahat-lahat ng sandali may magagawa siya. Lagi po siyang may magagawa. Sa tuwin ay may magagawa siya. Kaya't mulit-muli alalahanin niyo ang mga salita niya at huwag ang salita ng tao na makapagpapahina ng loob at damdamin niyo ay magpapabigat, kundi ang salita ng Ama na magpapagaan, na magpapaliwalas ng unawa ninyo at pagpapasigla ng maalam niyong pagmamahalan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat din sa mga kapatid ko sa laman na bagamat sa kanilang kalalagayan, ang hirap ng tinawid sa paglalakbay, mga alagad, yung napaka-traffic po sadya kagabi na tunay kahirap ng kanilang mga pinagdaanan sa traffic dahil ang sasakyan po nila ay mga walang aircon. Ngunit salamat na isadsyad po ng maluwalhati sa pakikisa, sa pakikiramay ay nagpadama ng kahalagahan na doon mo nga makikita ang magkakapatid kung papaano. Ang magkakapatid sa Espiritu, magkakapatid sa laman, magkakapatid sa Ama, na isa lamang na Ama, na tunay na hindi nagpapabaya kailanman. Pagpalain po kayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Paumanhin po sapagkat, alam niyo po, ba't ako nahuli? Kasi nga po anong oras kami natulog? Alam ko rin pong pagod si Arlene sa biyahe po, kaya nag-type na po ako ng para sa sumagot ng kaunti sa iPad. Kaya lang, udyok po sa akin, bandang mag-alas 10 na ba yun? 9:30, past 9. Past 9 ako lumabas sabi ko, ay, hindi ko kayang tutulan ito. Lumabas po ako. Inabot po kami ng anong oras? Alas 12. Past 12, doon pa lang po kami mag-almusal na dalawa. Yung po ay almusal namin. Ano po? Nandyan siya kanina. Pagkatapos ko pong nag-almusal, ginaya ko po yung mga gamit ko. Yan. Tapos nagbasa ako ng konti sa Biblia. Tinignan ko na lang sa simbahan. Ano ba yung ano ngayon? Sabi ko, Ama, ikaw na po ang bahala. Kung anong may daratal mo. Yung mata ko po ay parang hatak na hatak po sa pagtulog. Ay, Diyos ko po kako. Ba't hindi ako ginising? Sabi ko, nandun pala si kapatid na Neri sa sala. Masarap daw po tulong nyo. Sabi sa akin, ay, Diyos ko, mahal na Ama. Yun po, nagmamadali po ako. Sabi ko, Ama, bahala na po kayo. Gisingin po ang diwa ko. Ang aking pong matay, mulat mo na. Sabi ko, ay, ayun po. Kaya pasensya na po kayo sa pagkakamali na yun. Kung bilang taong pagkakamali, pero alam ko po ginusto ng Diyos yun kasi hindi man ako makakatulog kundi sa kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Dahil talaga pong puyat, pagod na hindi naramdaman
na ngayon po ay parang laging gustong matulog. Kaya sa inyo pong lahat, nakinabang po ba kayo sa patnubay ng Diyos sa kanyang mga biyaya? Bukas po, magsisimula po tayo ng alas 12. Pwede na ako maaga. Kasi po ay diretso man ang gawain mamaya. May gawain po tayo mamaya na bukas naman po ay may piyesta dito. Magpaimbita po kayo sa... Pagkatapos po ng gawain ko, sinong dadalo, makikain po tayo bukas. Buhay po ba ang Diyos? Marami pong nag-iimbita sa atin, di po ba? Pag pinuntahan natin lahat yan, magdala tayo ng supot. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Talagang iba siyang kumilos sa ating buhay. Ano man ang mga pinagdaraanan natin, bakit hindi yun ang nakikita mo? Bakit hindi yun ang nasa isip mo? Bakit hindi yun ang nararamdaman mo? Ano ang nasa isip mo? Ang Diyos. Binibigyan ka niya ng pagkalimot. Binibigyan ka niya ng kapanatagan upang hindi ka matigib ng hirap ng loob. Hirap ng isip. Kaya napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, tigib ng kasiyahan, kalakasan, tapang at talino na mula sa Ama ang inyong kamtin. Kalusugan, kalakasan ng kaluluwa at katawan, kagalingan ng pisikal na karamdaman at kaluluwa ay maging malusog, malakas man din. Yan, patuloy lumakas ang inyong espiritu na mula sa Diyos Ama at Diyos Anak. Pagpalain kayo. Tayo na po, magsiwi na tayo.